Hello everyone, Jacqueline here again, and I just would like to share our Word of Hope Happy Go Women's Ministry presents Breast Cancer Awareness Seminar. So, fighting together against breast cancer, together we're stronger. So, please watch the video. Irregular o nag-iiba yung hugis ng suso kasi nahahatak siya paloob sa balat at laman. Nagkakaroon po ng mga kulani. No? Saan ba yung mga kulani? Dito malapit sa kilikili. Na matigas, hindi gumagalaw kapag kinakapa. Paghatak paloob ng utong or nagkakaroon ng inverted nipple. Pagbabago sa hugis ng suso. Balat na parang kahel or dalandan. Alam niyo po yung orange, no? Ganun po yung itsura ng karamihan ng mga babae may breast cancer. Pag napansin ninyo na parang iba yung balat natin, iba yung balat sa suso ay smooth po siya. Pero kapag merong sintomas ng breast cancer, nagiging balat kahel siya, naging parang orange, tapos ganun din po yung feeling niya sa balat. Pagkakaroon ng dimples, yan. Nagkakaroon ng parang merong mga, parang kala nyo yung parang may pinpoint siya doon sa boobs. Okay? So, nagkakaroon din po ng bukol na lumalaki, matigas, irregular ang hugis at hindi ginagalaw. Hindi nagagalaw pag nakakapa. Ang pagnipis at pagsugat ng balat na hindi gumagaling. Tama si ma'am. Yun. Okay? Pamumula o mainit na pakiramdam sa suso, no? Na hindi rin siya gumagaling kahit anong gawin ninyo. Kahit paglagay kayo ng mga compress dyan. And lastly, pag pinindot po yung utong, may lumalabas na likido doon. Either yun ay may bahid na dugo, no? Yan po isa sa mga senyales ng breast cancer. So next po, paano natin naman malalaman? No? Ano yung mga kailangan gawin para irregularly i-check ang ating mga sarili para sa breast cancer, no? Meron po tayong tinatawag na monthly breast self-exam. Sino gumagawa niyan? No, ayan. Ayan, sige, okay. Kailangan po natin magawa ang monthly breast self-exam. Okay? So ito po ay ginagawa sa lahat ng antas ng ikaedaran. Nakikita niyo po, no? Merong 20 to 39, merong 40 to 49, at meron din 50 years old and above. Ito yung kahit mga wala ng nervya. Okay? Or nagme-menopause na. So punta po tayo doon sa 20 to 39 years old, no? Monthly breast self-exam, kailangan ginagawa po yan every month, no? And then, meron pa tayong tinatawag na clinical breast exam. Pag sinabing clinical, gagawin po siya sa isang ospital or institusyon na merong mga check-up or mga screening para sa breast cancer. For 20 to 39 years old, ginagawa to every 3 years. For 40 to 49 years old, kung napapansin nyo, ito po yung transition from for menopause. No? Ginagawa pa rin po natin yung monthly breast self-exam and yearly na yung clinical breast exam natin. And pagdating ng 40 years old, kailangan magpa-start na kayong magpa-schedule ng mammogram. Aware po tayo sa mammogram. Alam po natin yon. Sino nagpa-mammogram? Ayan, very good. Marami po. Okay? So, ginagawa po siya 1 in every 2 years. Sa ibang high risk, example, meron po kayong family history ng breast cancer or any type of cancer po, no? Maganda gawin po niyo yan every year. Okay? So, it's the same applies po for 50 years old and above. Kailangan meron pa rin kayong monthly breast self-exam. And then yearly pa rin yung clinical breast exam with mammogram. Okay? So, tuwing kailan kayo nagagawa ng breast self-exam? Sa mga nag-ano po, gumagawa nito? After menstruation. After? Very good. After menstruation. Gano'ng katagal nyo yung ginagawa? Isang oras? 2 oras? Mabilis lang po, di ba? Madali lang naman gumawa niya kasi kahit naliligo ka, pwede mo siyang gawin. Okay? So, next slide po. Ayan. So, napakadali lang gawin ng breast self-exam. Panoodin po natin yung 6 easy steps to self-check. Stand straight in front of a mirror.
Use your left hand to check your right breast and use your right hand to check your left breast. Always check in the clockwise direction. And use only fingertips to do the check. Look for the hidden lumps near the armpit. Yan yung madalas nakakalimutan. Press your nipple gently and check for unusual discharge. Okay. So, napakadali lang po mag-breast self-exam. Sa mga hindi po gumagawa nito, no, I highly encourage po, no, sa lahat ng antas ng edad po, kailangan magkaroon tayo ng breast self-exam. Nagagawa lang po ito in less than 3 to 5 minutes. At ang ano ko lang po dyan, para madaling matandaan, ganito lang siya. Ito, 4, tsaka ito. Ano to? Fingertips po, no? Di ba? Para magkapa ng breast. Ano to? Kailangan may salamin. Yan, di ba magsasalamin tayo nakaganyan. Kasi kailangan makita niyo po kung may mga changes sa inyong suso every month. Kailangan po ninyo yan, no? Ugaliin ang breast self-exam isang beses, ilang araw pagkatapos ng regla. Kung hindi naman po nire-regla, pumili ng araw na madaling matandaan. Example, first day of the month or last day of the month, no? Sa ating mga menopause na kababaihan, suriin mabuti ang paligid ng suso. Alam niyo po, laging ito po kasi ang nakakapa. Pero ang kadalasan nakakalimutan dito sa may kilikili. Nandyan po kasi ang kulani. No? Kadalasan, di ba nakapapansin po natin yan? Gumawa ng journal. So, hindi po ibig sabihin na pwede kayo magsulat, no? Every month. Meron din naman po tayong cellphone. Di ba? Sa calendar, ilagay nyo doon kung ano yung observation ninyo. No? At ang pinaka-importante, maging familiar kayo sa inyong suso para makita agad yun po kung may mga changes. So, ayan, para magising tayo uli. Next slide po. Antay lang po natin. Nakatulog na. Para magising tayo ulit. Kamusta po? Natututo po tayo? Ayan, mukhang gising kayo. Ayan, alam niyo yung family feud? Diba? Na magkaroon ng breast cancer. No? So, simulan po natin. Ang pagiging babae, factor po ba yan? Yes. Of course, factor po yan. Ayan. So, how about yung edad 40 pataas? Edad 40 pataas. Mataas ba yung risk? Yes. Tama po, no? Okay? Pag walang anak, lampas 30 years old. Yes or no? Patingin nga po, yes. Nalataas po ang risk. No? Kasi meron po, hindi po nagagamit yung yung breast para mag-breastfeed. Ayan. Ano pa? Pagpupuyat, bonus yan. Yan, kakapuyat dahil sa may drama, pagti-TikTok. No? Huwag po tayo magpuyat. Ugaliin natin na at least 7 hours makatulog po tayo para makarecover ang ating katawan. Hindi masustansya pagkain. Yes na yes. Okay? Malaki yung breast size. No. Wow! Ang galing naman. O, mahilig sa matamis. Yes. Tingnan natin. No! Wow. Galing pa po, no? Hindi ibig sabihin na mahilig ka sa matamis ay mataas ang risk factor mo sa pagkakaroon ng breast cancer. Kailangan lagi tayo in moderation. Yan yung sinasabi sa amin lagi pag nagkaka-interview kami ng mga pasyente. Hindi na po ako nakakakain ng matamis kasi sabi po ng kapitbahay bawal yun. Sino ba yung kapitbahay na yan? Kasi ang dami nila, no? Laging mali-mali ang sinasabi. Ayun. So, okay lang po na mahilig tayo sa matamis. Basta in moderation. Okay? Family history. Yes. Yes na yes. Pag-inom ng birth control pills. No. No? Yes. No? Yes. Yan nga natin. Yes.
Kasi ang birth control pills may hormones po yan. Synthetic hormones po yan. Okay lang po, no? Ang birth control pills, ibang parte kasi ng katawan, ang ovaries po ang inaayos niya. Pero may downside siya kapag mas matagal natin itong ginagamit at walang patnubay ng doktor, walang check-up, nagiging delikado siya or mataas ang risk for breast cancer. Next po, bisyo. Bonus na yan. Yes. Okay, mataas ang risk factor niyan. Labi sa timbang. Labi sa timbang. Yes. Opo, no? Lahat ng hindi balance. Yan. Yan, mataas ang risk factor po dyan, no? Pagsuot ng underwire bra. Yung may bra na ano. Yes ba yun? Patingin nga po. Hindi. Hindi po, no? Hindi yan nagkukos ng breast cancer. Okay? Nakakapagod lang siya, pero wala po kasing paper or scientific evidence na connected siya sa pagkakaroon ng breast cancer ng kababaihan. Next po, nabunggo na sagwatan. Patingin po. Hindi. Hindi po siya magkakasugat siya, no? Pero kung napansin nyo na hindi gumagaling yung sugat, ay iba na po yan. And it doesn't mean na breast cancer po agad yan. Baka mamaya diabetic lang din kayo. Okay? Last, gumagamit ng deodorant. No. Ay, ang gagaling. Hindi. No? Wala rin po nasasabing mga studies na konektado ang pagkakaroon ng breast cancer, nagkakaroon ng changes sa katawan dahil sa deodorant. Okay? Next po. So, ano ba yung mammogram? So, ang dami na po sa inyo, no, familiar na doon sa mammogram, no? Isa itong uri ng x-ray sa suso na ginagamit upang matuklasan kung may pagbabago sa tissues ng suso. So, ano po yung mga tips, no? Kasi, sa iba po na nakapag-mammogram na, ano yung karanasang na naramdaman nyo dito? Masakit. Yes, kasi iniipit po niya yung suso. No? Ang tip po dyan, huwag niyo pong i-schedule yung mammogram ninyo kung kayo po ay may regla. No? Pansinin niyo, pag meron kayong menstrual cycle, lahat sensitive tayo, no? Sensitive, parang madali tayong magalit, madalis tayong masaktan. Masaktan sa puso. Ayun, may mga ganon. Masaktan, kapag konting lang, may inis ka na. Kaya minsan yung mga asawa nyo, parang iiwas na lang sa inyo, pabibigyan kayo ng pang-piece of muna. Ganun po, no? Sensitive po kasi ang katawan natin kapag tayo ay may regla. So, i-avoid nyo na i-schedule ang inyong mammogram kapag may regla kayo. Sabihin nyo lang po sa nagsischedule or sa RADTEC. So, ganun din po, dapat pinapaalam nyo sa kanila na kailangan ang pagpapamammogram, hindi kasi siya dapat sobrang sakit. Kailangan komportable kayo. So, according to your convenience. Pwede mag-take ng pain reliever. Ang paracetamol, Biogesic, 45 minutes to 1 hour bago ang mammogram. Kasi, hindi naman po yan kailangan ng fasting. No? So, pwede kayong uminom nun and then kumain po. Make sure na may laman ng sikmura kasi nakakasikmura ang pag-inom ng pain reliever nang walang laman ang tiyan. Pwede rin sabihin sa nagsischedule or kumukuha ng x-ray na dahan-dahan yung pag-press. No? Yung mga health workers naman po natin, very understanding naman po yan. Lalo na iba-iba po kasi yung needs ng ating mga pasyente. Hindi naman po yan yung one size fits all. So sabihin nyo sa kanila ba, anak, dahan-dahan lang kasi medyo sensitive ako ngayon. First time ko, masakit ba yan, gano'n. So aalalayan naman po nila kayo and bibigyan nila kayo ng tamang informasyon. Ito yung na tip. Bawal muna uminom ng kape. Yan, sa mga coffee lovers. Bawal din magpuyat dahil sensitive po tayo kapag uminom ng kape dahil sa caffeine. Yan. So, next slide po. Next slide, breast cancer or other types of cancer. Ito po, libre po siya. Okay, libre po yan. Dahil sa malasakit or CSP map, yung program po ng DOH. Okay? So, okay pa po kayo? Parang natakot na yung mga itsura nyo. Takot kayo sa chemo. Yun. Nakakatakot po ang chemo, pero ganun naman din po, katulad ng sinasabi ko, pag meron kang kasama, meron kami tinatawag na
merong mga magkaka-classmate pag nagki-chemotherapy at radiation therapy. Para po silang walang mga sakit talaga. Kasi sabi nga nila, sa bahay nga nalulugmok na ako dito pa sa chemotherapy. Palulugmokin niyo ako. Maganda meron ako mga seatmate, kachikahan nila. Ganyan po sila. Okay? So, paano maiwasan ng breast cancer? Next slide po. Ayan, maging marites ka. Maging marites ka. Para makaiwas sa breast cancer, magpasuso, alamin ang senyales, kumain ng prutas at gulay, iwasan ng alak, paninagarilyo at pagpupuyat. Kailangan yung timbang nyo nawawasto. So, ano kailangan? Mag-exercise. Okay? Self-breast exam done monthly, once a month. And then, pag may mga changes, nakita nyo na parang kailangan ko na magpakonsulta po kayo. Okay? Breast cancer and also ovarian cancer. Diba? Dalawa na agad yung natatarget niyan. So, ayon sa pag-aaral ng pagpapasuso, nakakabawas ng risk sa pagkakaroon ng breast or ovarian cancer dahil nakakaranas ang isang ina ng hormonal changes na maaaring makaantala sa pagbabalik ng kanyang regla. Aside from that, pag gumagawa kasi ng gatas yung breast, nagiging busy sila masyado para gumawa ng milk 24/7. Nakakalimutan na niyang maging abnormal. Or parang maging yung parang, naboboring ako, walang ginagawang gatas. Ayun. So, kapag gumagawa ng gatas, nagpapasuso, nagkakaroon ng hormonal changes, mas lalong naging, diba, pag kung nagbe-breastfeeding kayo, tsaka diba, buntis, anong kinakain nyo? Healthy. Yan, mga gulay. Siyempre kasi, kung anong kinakain natin, yun din binibigay sa anak ninyo. Kaya yun po ang benefits ng breastfeeding. Okay? Diba, hindi na kayo umiinom ng alak kasi mapasuso ka. Diba? Next po, ayan. Hello ma'am, my name is Jacqueline Aranza Mendez. I-vlog ko to ma'am. Mag-request lang ako ng recap dun sa treatment na diniscuss mo. And then follow-up question. I would like to know what are the most preferred treatment. Dun sa 5 ba yun ma'am? Opo. Is it 5? Pwede po tayo Yes. sa slide 25. 25, ayun po. So, I wasn't able to take a video kasi naubusan ng memory. So, yeah, within the 5, so, na-follow ko naman po, ma'am. Now, I would like to know what are the most, or yung, based on our statistics here in the Philippines, ano po yung pinaka-highest na treatment na tinitake ng mga may breast cancer? Okay. Maganda po yung katanungan po niya na yan. So, ito pong 5 na to, yan po yung mga treatment natin for breast cancer. But, it depends kung ano yung stage nila. Okay? It depends kung ano stage, it depends din po kung ano po yung workup nila or yung cells or yung variant na nagpo-cause ng breast cancer. Okay? Kapag po sinabi natin mastectomy or surgery, yan ang pinaka-treatment sa breast cancer. Kasi napuputol agad yung, or nawawala agad yung breast cancer. Inaalis po siya eh. Ngayon, pag advance po ang stage ng isang cancer patient, kumakalat na kasi nagkakaroon ng kulane, nag-spread po siya sa ibang parts ng organ, meron tayong mga tinatawag na chemotherapy or targeted therapy, hormone therapy, and radiation therapy. Okay? Ang nagpapahina po kasi sa isang cancer cell ay chemotherapy or targeted therapy. Yan po talaga sila. Hindi nila mismo pinapatay yung cancer. Hinihilo po nila yan. Okay? Pag nahilo sila, andyan si radiation therapy, susunugin nila yung cancer cell. Yun po siya. May ibang pasyente na after ng chemotherapy, after ma-surgery, kailangan na-advisean sila ng chemotherapy, katulad po sa case ni ma'am. Bakit? Ang cancer cell, hindi mo siya makikita. Kahit sa PET scan, CT scan, MRI, hindi mo siya makita kasi sobrang liit lang niya. Para makasiguro na malinis yung operasyon, kailangan mag-chemotherapy. Okay? Or targeted therapy, radiation therapy, para makasiguro na sterile na siya. Wala na yung ebidensya ng cancer doon. And para makasigurado after ng chemo, radiation therapy, ina-advise sa mga pasyente na
PET scan. Yan. Narinig nila po yung PET scan? Yan. PET scan, makikita kasi lahat sa buong katawan natin kung merong ebidensya ng cancer, kung may natitira pa dyan. Okay? So yun, to answer, para to summarize uli ma'am yung tanong po ninyo, no? Ay yung sagot po sa tanong ninyo. Ano ang pinakamagandang treatment? It depends kung anong stage and kung anong variant. So, work up po kayo ng mga oncologists natin, no? Kung ano yung pinaka-best possible treatment sa type ng cancer po ninyo or type ng breast cancer and stage po nila. Okay? Thank you very po. much. Nasagot Thank po. you. Opo, Okay. thank you.